Ito pala Know muna. your boundaries ayon sa konstitusyon. Para kasi kay Senador Rodante Marcoleta, may nanghimasok sa Senado Wait lang out of ano muna, icebreaker. mula sa ehekutibo. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Kapal ng mukha nito ni Marcoleta talaga. Nakugon na ang Ano. liderato ng Senado matapos ang bigong kudeta noong nakarang linggo. Pero sa minorya, may binunyag si Senador Rodante Marcoleta. Sa panayam ng The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi niyang hindi madali ang pagpapalit ng liderato sa Senado dahil may ibang nakikialam. A functioning Senate sana, we should observe the constitutional boundaries. Alam naman natin ang separation of powers, di ba? So walang pakikialam mula sa Pucha, si ano yon? Si Kabayo yon? Kabayo girl version? Nakita nyo ba? Mr. President, gutom na kami! Ang kailang papangit nyo talaga mga DDS. Ewan ko sa inyo. Bahala nga kayo dyan. Yan. Ilagay natin sa tamang perspective ito, ha? Oh, ano? Ha? Kasi tandaan nyo, church, ito eh. Oh. Even if I think, ito ha, sa akin, sarili ko, I do not believe in Kibuloy. I Oh. think he is a false prophet. Oh, false prophet, false prophet. Oh, ano masasabi mo dyan, attorney? Ang idol ng mga bindangero. Buti pa si attorney, biglang pumapasok eh. No? Ang tapang pagkakampi, kaharap po nga eh, no? executive, hindi niya pakikialaman yung dynamics dito. Correct. Pero sa nakita ko, may nakikialam. So yun ang gusto ko sabihin sa inyo. Okay. So So hindi the rumors- talaga purong-purong democratic yung pagkakakuha alimbawa ng new majority or whatever. Hindi man niya pinangalanan kung sino, pero naging maugong sa Senado noong nakarang linggo na isang opisyal umano mula sa Malacanang ang tumawag daw sa isang senador para iatras ang suporta sa kudeta. Wala noon sa plenaryo si Senador Mark Villar dahil nasa kanyang tanggapan lang umano at hindi dumalo sa sesyon. Habang nakuna ng Billionaire News Channel na umalis sa plenaryo matapos ang roll call ng attendance at umakyat sa kanyang opisina si Senador Jinggoy Estrada. Nitong nakaraang araw naman, nanindigan ng mga nasa minorya na sina Senators Robin Padilla at Bongo na mananatili silang solid na Duterte Black kahit 3 na lang silang matitira kasama ang hindi pumapasok sa Senado na si Senador Solid. Yes, solid, gano'n. Solid. Hayop na yan, no? Bobo ang punga. Mga bobo eh. Bato de la Rosa. Nauna na kasing lumutang ang kanilang mga pangalan na maaring lumipat sa mayorya. Si Senador Marcoleta naman, ayaw pang patula ng mga espekulasyon para sa posibleng maging running mate ni VP Sara sa 2028 presidential elections. I'm only a 7-month senator of the Republic. You might be, parang pinakakain mo ako ng solid na eh. Alam mo, infant pa ako eh. Solid ba pakakain mo sa infant? Magkapareha sila mag-example ni Kabayo eh. Binigyang linaw naman niya ang kanyang pahayag sa Commission on Appointments na i-give up na lang ng Pilipinas ang Kalayaan Island Group. Ang premise ko nga, sabi ko, Kapitan, we have to defend and Yes, protect what is ours, what is legally ours. Correct. Sasamahan kita dyan. And, We will have to defend it to the last drop. Including of our blood. the wala namang KIG. ito the We last are trap referring eh. to the KIG. Yes. Hindi nila kinuha yun. Ang kinuha lang nila, yung pick na sinabi ko na, paano mo gagawin yun without giving it up? I did not say that we will give it up. Why should we give it up? Atin yun eh. Tingnan nga natin. Tingnan nga talaga natin kung talagang I give up, mga ganyan-ganyan. Paano ka gagawa ng mapa, i-include mo yung KIG? Hindi po pwedeng mangyari yun. Lalaban lahat sa iyo mga bansa. Oh. Because you are appropriating the high seas. Wala, lalaban daw lahat ng bansa ah. Bobo ang pucha. Bobo ka talaga Marcoleta. Marcobeta. Sa panahon ni Digong, nag-umpisa ang... Wait nga, wag ko nga i-auto. Sa panahon ni Digong, nag-umpisa ang pakikialam ng president sa legislative branch. Yan. No? Yung separation of power. Diyan nga na malakas yung ganyang salitaan eh. Hindi ba sila naiiya sa pinagagawa nila VP si Marcoleta? VP si Marcoleta? Senador si Robin? Yan.
Senate President si Bongo. Blue Ribbon Committee si Bato de la Rosa. Yan ang gusto nyo gawin? Attorney na walang alam sa batas. Si Rocky nga eh. Solid ang kinakain eh. Kung Kaya nga, solid kinakain nun. Jumbo Vienna sausage daw eh. Di naman kailangan mag-air, sabi ni Ate Tiger Rice, Just imagine Marco Beta is the VP and VP Sara is the president. What the F? Itong napakadaling intindihin, hindi ko maintindihan kung bakit ayaw Napakadaling intindihin, tas di mo maintindihan. Make up your mind, bro. Asa na ba? Ilalapit ko ah. Ito. intindihin nung lahat ng may concern dito. Lalong-lalo na po kayo. Dapat nalaman nating lahat ito. It is the responsibility of Commodore Tariela to explain this to our people. Meron pong diferensya eh. Hindi po kukunti ang diferensya. Tamo, ikaw nga nakikialam ka na ng trabaho nila. Ikaw na magdidikta kung anong gagawin nila, trabaho nila, ganon. Why? The distances are fixed. We cannot move in all these features into the EEC. Sana mailipat sana natin. Ang Diyos lang makakagawa nun. Hindi mo nga kailangan ilipat. Pag kinlay mo yan, sa'yo na yan. Tanga! Sa panahon ni Digong, nag-usbungan lahat ng mga pangungurakot. Hindi nga sinasaway ni Digong eh. Correct. Si Marco Beta parang high dictator pa. O nga eh. Kaya ganyan kakupal eh. Gumagalaw, feeling VP na. Nagpa-practice na eh. Paano mo ililipat yung mga pictures na yun para ilagay dito sa lahat ng EEC natin? We cannot do that. But why are you requiring them to do that? Eh paano yun? Yung Palawan. O malayo ding isla yon, hindi yung dugtong. So yung tawiran doon, yung dagat na yun, paano mo... Tapos pag mayroong nagsasabi ng ganito, Kapitan, si Marcoleta pro-China. Hindi po. Gantong-ganto man loko yung mga ano eh. Yung mga nang-i-scam. Tapos sasabihin nila, ganto ko. Ay, hindi po. Hindi po ako ganyan. Sabi mo na. Di ba? Ganyan yung mga nanloloko eh. Eto po, matibay po to. Eh kung inaakala nung iba, pag ito ibinato, masisira. Ay, hindi po. Hindi po ito masisira. Ayop. I have been always for this country. And I will always Prove it. Stop talking. And eat shit. be. Pero hindi natin po pwede pagtalunan lang natin salitaan. Megaphone diplomacy. May tanga ka pala eh. Eh ba't nangahamon ka ng debate? Hindi. Puta self-defeating ka na niyan pagka nung nag-debate ka. Eh meron ka palang statement dito. Hindi pwedeng nagsalitaan lang. Gago. Networker power? Power! Eh ako nga ho eh. No? Yung pera, dating nang dating. Ayaw ko na sa pera, dumadating pa din eh. Eh akala niyo po ba ako'y nagsisinungaling? Ay hindi po. Hindi po. Sinungaling datingan eh. Kaya tanong ko po sa inyo kanina, what economic benefits can we gain from this? What strategic motive can we gain from this? Expanding our sovereignty.
expanding our territory. And on the EEZ, we can explore our natural resources. Kahapon po, Kapitan, I presented 2 maps before the Senate plenary. In that map, pinakita ko ang mga bansang Vietnam, Malaysia, China, kahit nag-aaway-away sila. Ipinakita ko doon. Ulit, punta na lang natin yung... Itong KIG generates its own exclusive economic zone. Oh, yun Hindi naman. po. Ano? Hindi daw? Sino po nagsabi sa inyo that it generates? Basahin po ninyo yung arbitral award. Mali. Sinabi niya pala yun. Yung 2,000 asa na. Yung 2,000 daw, oy! Bobo! Ka Marco Beta, obvious na hindi mo alam ang UNCLOS dahil hindi mo alam kung ano ang sovereign rights sa sovereignty. Patay ka. Tapos, isa din yan, si Boss Jax. Inaw po Paborito yung West sinabi Philippine Sea. Na ito pong Spratlys and the KIG are rocks and they do not generate EEZ. Dito po tayo nagkakaroon ng problema. Si Robin, tanga. Si Robin sinabi yun. Mga bato lang yan eh. Ang lawyer ng China, si Pugi-Pugi. Oo nga, no? Oh. Pinipilit po natin na pag-isahin. Boss Para Montreal. bang interchangeably, we're using the EEZ and the West Philippine Sea as one. Hindi po eh. Tingnan po ninyo, Chairman, in Administrative Order number 29, this is 2012, sinabi po niya yung extent po ng ating West Philippine Sea. They invoke Presidential Decree 1596 at nandun nga po yung KIG. Kaya po nahihirapan ngayon ang NAMRIA, including the Department of Foreign Affairs. Nandun po sa AO 29. Sinabi sa'yo, nahirapan sila. Section Senator Marcoleta, hirap na kami. 3 and Section 4, they are being ordered to prepare the charts, the maps, to prepare an official map of the West Philippine Sea and deposit it in the office of the UN Secretary General and notify the appropriate international organizations, including the International Hydrographics Organization, in relation to it. Bakit hindi po nila magawa hanggang ngayon? After 17 years, Mr. Chair, are you surprised why the NAMRIA and the DFA are unable to do this? Kasi nga po yung KIG, Parang mali siya ng math. 2012 daw. So since 2012, hindi pa rin nila magawa. After 17 years. Di ba 15 lang yun? No? Bobo. 15, 2012. 2006. Wala pang ang ano eh. Bobo talaga to. Kahit bato yan, ang marking ng ating sovereign rights, dapat itapat kay Justice Carpio para hampasin sa mukha ito ng katotohanan. Wala to kakain to, lalamon to kay ano. is outside our EEC. At pag gumawa po sila ng mapa indicating the coordinates, appropriating the high seas, we will violate the UNCLOS itself. Paano ka nga magko-coordinates sa tubig? Pero sa AutoCAD madali lang yan eh. 'Di ba? Iti-trace mo lang yung edges nung mga lupa. And then offset ka ng 200 nautical miles. Yun na kagad yun. Ganun lang kadali sa AutoCAD yan. Si Marcoleta kasi hirap na hirap siya eh. Pastor Joffrey, shout out. Yun po yung
problema. Ngayon, si Commodore Tariela, I don't know kung alam niya ito o hindi. He does not want to inform the public, including the rest of the members of the armed forces. Kapitan, we swear to the Constitution Oo nga, that we panahon ni will Pinoy. defend the Constitution, all the laws and orders and regulations. And yan pa lang ini-skip ko yung ano yan, not to, I was merely looking for the words that that he uttered a while nung dyan sa speech niyang yan, na kung saan sinabi niya yung itinatanggi. So, while skipping, what I wanted to prove there is that kahit saan ka lumapag, talagang yung konsepto o yung takbuhan ng linyada niya, no? Hindi talaga hindi atin. Bakit natin i-claim? Yun yung ba't mo i-claim? Parang ganon, di ba, yung datingan. Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una Hindi Coast Guard, Brad. sasagupa dito. Naano na natin yan na-discuss na natin yan Hindi Coast Guard Hindi Coast Guard. Oh. Kaya dapat po mas interesado kayo kesa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? Oh. So, yun na yung mga, ang haba ng umpisa hanggang doon sa umpisa. Oh, wala tayong mapa, hindi mali tayo kung iniisip nyo na ganito ganyan, bato-bato. All along, doon sa kanyang, simula kahit nung premise niya, ganun na yung datingan niya. Yun yung concept. Di ba? We will offer our lives, including the lives of our children, Oh, ngayon yung lives na raw ng children, pati yung buhay niya, pati and to die for it, to die for for it. something that is not even within our EEZ. Bakit natin ipagkikipaglaban? Pati buhay natin, pati buhay ng ating anak sa isang lugar na kung saan hindi naman pasok sa ating EEZ. Gago! Sarap ulit-ulitin Kakain siya ng utot kay Carpio. Malamang. Baka hindi lang utot. Tinanggi noong umalma na ang taong bayan. Bobo talaga ito si Marco Bet. Oo, itinanggi. Bobo ka, sabi. May mas bobo dyan. Mamaya, papanood natin. Talagang bobo ito si Marco Beta. Basahin mo nga yung Philippine Constitution Article 1 at alamin kung ano ang sinasaad sa national territory ng Article 1. Oh, kita mo. Ginagalit mo si Boss Jax Luto si Sasot sa akin sa topic na yan. Ginisa mo ba? Kapag magkakagera, ibabato namin ang piluka mo sa Chinese Communist Party pandistract, no? Pandistract. Hoy, Marcoleta, nakakalimutan mong mamamatay ng dahil sa'yo. Ibig sabihin, pinalaban mo ang bansa natin. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Oh, so nagmamadali siya. Gusto niya pa mabilisan. Ano yung i-give up natin? Sabi. Galing. Nagmamadali Ano gagawin natin? I-give up natin. Kayo po ang una na sasagupa dito. Oh. Kaya dapat po mas interesado kayo kesa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die. He was questioning kung bakit. Kung ano yung ipakikipagpatayan natin. Na pati nga daw mga anak natin, ipakikipaglaban natin. Die for it. For something that is not even within our EEZ.
para sa isang bagay na kung saan hindi nga pasok sa EEZ natin. Napakalinaw, di ba? Oh. Ang gawin natin po para madali, i-give up. So para mas mabilis, ang gawin natin, hindi siya nananarcastic dyan, Brad. Suggestion. He's always fuming at the poor Commodore who does nothing but perform his duty for his fellow people. Correct.